Ako Vincent, dudurog? oo. Ako dudurog? Oo, dudurugin na raw si Vincent ang kampo mo yan. Ako daw ang reason kaya na-cancel yung wedding in Spain. Dating manager ni Bea Alonzo dudurugin umano raw ang business tycoon, na ngayon asawa na ni Miss B, si Vincent Co. Trending ngayon ang pagpapapress ko ni Shirley Kwan, isang batikang talent manager para linawin ang kanyang pangalan. Higit isang oras ang live press conference niya, at isa-isahin natin ang mga naging punto ni SK. Siya umano ang dahilan sa pagkakansela ng kasal ni Bea, sa Madrid, Spain. Pinabulaanan naman niya ang paratang na ito, at sinabing ginagawa umano siyang fall guy, para hindi magmukhang masama ang image ng high-profile couple. Pero to tell you my gut feel is, ako yung fall guy. Maybe because, I don't know, they want to project the couple as victims. Somebody has to be the villain. Anya, totoong siya ang nag-anunsyo privately sa mga bisita na hindi na matutuloy ang kasal. Ito raw ay dahil humingi umano ng pabor si Bea through her best friend and business partner, na si Bea Secosana, na ipaalam sa mga guests na makakansela ang destination wedding ni Bea Alonzo at Vincent Co. Ayon kay Shirley Kwan o SK, ang sinend niyang cancellation notification ay kinompose umano ng Kapuso Star. Ngunit hindi niya nakausap personally si Bea, dahil nasa flight umano ito patungong Spain. Nilagay umano niya ang pangalan sa mensahe upang ipag-alam sa mga nakatanggap na hindi ito prank. Resibo ko to. Kaya kayo, na pinagbibintangan ako, maglabas kayo ng resibo, okay? This is from Bea Secosana. Friday, 8th of May. Hi, Tita. Bea asked for a favor if you can message her guests and Amanda, the wedding coordinator, na din daw po. This is what she wants to say. She composed the whole message. She told Bea Secosana to send it to me. Again, Bea Secosana said, Hi, Tita. Bea Alonzo asked for a favor if you can message her guests and Amanda, the wedding coordinator, na din daw po. This is what she wants to say. The start of her message. I'm messaging on behalf of Bea. As if ako yung nag-text, right? We sincerely apologize for the sudden notice, but unfortunately, the wedding has been canceled. We understand that many of you made time, effort, and arrangements to celebrate this special day with them, and we are truly sorry for the inconvenience and disappointment this may cause. Bea is currently on a flight right now, but she wrote it. But she will personally reach out and message everyone as soon as she lands. We kindly ask for your understanding and prayers for her during this difficult time. Thank you so much for your understanding. Anya, kung ayaw niyang matuloy ang kasal, hindi sana siya gagastos ng higit kumulang 700,000 piso, at magpapatahi ng gown. Dagdag pa niya ay ninang sa kasal din umano siya. Can you imagine the stress I felt right away? Bea, totoo ba to? I mean, yes, Tita. And where is she? I want to talk to her. I want to confirm. She's on a plane. She's on her way to London. My next dilemma, should I put my name? Or should I send it as is? If I send it as is, people might think it's a prank and it will be all over the social media again. This is not supposed to be taken as a joke. This is a serious matter. What I decided was to put, hi, this is SK. So people, her guests, would receive it and they know it's not a prank. It's legitimate because SK is credible. But I'm correcting you now, which Bea probably did not correct those people. She should have. Nung lumabas yun, I think your first instinct is to say, no, she did not send that. I asked her a favor. Yun man lang. Pero kinain ko lahat yun because I cannot add to her pain. Sa kumakalat na chismis na dudurugin umano raw niya si Vincent Co, ay wala naman raw silang alitan sa negosyante. Sa katunayan, ay tinulungan pa raw siya nito na i-book ang restaurant noong nakaraan niyang kaarawan. At inimbitahan niya ang Pure Gold Air through Bea Alonzo. Sinong dudurog kanino? Si... Ako si Vincent, dudurog? oo. Ako dudurog? Oo, dudurugin na raw si Vincent ang kampo mo yan. Oo. Bakit daw? Yun nga, may mga ganong issue eh. Oo. I never mentioned. You know, from the very start, you can ask people, I was praising Vincent. I said nothing bad about him. Hindi ko siya kaibigan, hindi kami best friend, but ako, I like you because you love my alaga. Napapaligaya mo yung alaga ko, di ba saya ako? Ano yung dudurugin? At what point ko siya dudurugin? Yeah, yun nga,
Yun nga. And you know what, June? Yeah. I've never used that name, that word ever in my life. Yun nga. Never. Hindi kaya may... No matter how furious I am with one person, I don't remember using that name. Yeah. Hindi I kaya- mean that word. Yes. Gusto raw niyang mag-settle down ng alaga niya kaya sinabi niya sa GMA Network, na bigyan si Bea Alonzo ng magandang show dahil baka ito na ang huli. Hindi raw siya nakikialam sa personal na buhay ng aktres. Wala rin siyang alam sa nakasulat sa prenuptial agreement at sa usapan sa kasal, dahil hindi raw siya sumasali sa mga meeting. Nasa Los Angeles din siya nang magkapirmahan na ng prenup. Pinaratangan din siyang ginagawang cash cow o pineperahan niya si Bea Alonzo. Anya, hindi si Bea ang nagpapayaman sa kanya. Marami siyang hinahawak ang malalaking artista na mas busy pa raw kaysa sa kapuso actress. Ayon sa ulat, ilan sa mga big stars na hinahawakan niya ay sina Sharon Cuneta, Coco Martin, si Donna Cruz noong artista pa siya, at marami pang iba. Parang tingin nila sa akin, pulubi. 'Di ba? Na parang pag wala na si Bea sa akin, magugutom na ako. More than 30 years na ako dito. Meron bang magsasabi sa inyo na nagutom ako or nangharbat ako ng pera or I cheated my artist out of their talent fee? Meron bang ganun? Bea did not make me rich, nor will she make me poor. So, stop calling her my cash cow. I have bigger stars that I'm handling who are busier than her. May kaibigan din raw siyang talent manager na nais ipaaway sa kanya. Why am I being destroyed? I told Bea, what satisfaction are they getting by destroying my good name and reputation? Nagkausap naman raw sila ni Bea, at ayon sa aktres ay wala siyang alam at kinalaman sa mga nang-iintriga sa manager niya. Bago na nag-resign si Shirley ay nagbigay ito ng ultimatum kay Bea na isa pang paninira ay aalis at magsasalita na siya. Sagot naman ni Bea sa kanya ay it's not gonna happen again, cause I will tell them to stop. When I said, isa pa, she said, no, SK, it's not gonna happen again because I will tell them to stop. Can you interpret that line? I will tell them to stop. So she knows that there's someone who wants Kayo, to destroy her. kayo, interpretation niyo. Tuluyan nang nag-resign si Shirley Kwan noong August 11, 2026 matapos raw siyang mabastos sa isang event, na siya mismo ang nag-asikaso. Na-disinvite o binawi ang imbitasyon niya. Anya, ito ang naging last straw kung bakit tinapos na niya ang 6 na taong pagmamanage niya sa aktres. We ended well when I resigned. And in fact, she asked me, SK, we're still friends. Of course. Sabi ko, and if you need a hug, you know where to find me. Saad ni SK, this is my truth, ni wala akong notes na dala. Enough is enough. And I told Bea, may text ako, Bea, nag-resign na ako. Hindi pa ba kayo masaya? Because enough is enough. Kasalukuyan, si Chris Kahilig ang bagong manager ni Bea Alonzo. Magkakilala umano sina Kahilig at Vincent Co. Nanatili pa ring tahimik si Bea Alonzo tungkol sa isyo na ito. Sa kabilang banda, kakagaling sa Lijiang China sina Bea Alonzo, Ann Curtis, Gabby Garcia, Bretman Rock, Kylie Versosa at iba pa, para sa collaboration ng BLK Cosmetics at Bash. May mensahe naman si Shirley Kwan para sa dating alaga. Bea, when you are at the situation wherein you have to choose between me and Vincent, always choose your husband. For whatever it is, always choose your husband. Sino kaya ang pagkanan nito? Bakit nanatiling tahimik si Bea Alonzo? Nagpapapansin lang nga ba ang ex-manager niya? Comment down below. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share at magkomento.